Ang paksa po na ating pag-aaralan ay pinamagatang ang mga hamon sa pagsunod kay Kristo. Mga kapatid, sa ating pong panahon, alam naman po natin na napakadali lamang po na magdesisyon kung ang isang tao ay iyong tatanungin, gusto mo bang sumunod kay Kristo o hindi. Maaaring may mga tao magsabi na hindi pa siya ready. May mga tao na maaaring magsabi, mga kapatid, na ready na siya. At may mga tao, mga kapatid, na hindi po nila lubusan na intindihan bakit po sila sumusunod kay Kristo. At sa oras na ito, dito natin paiikutin ang ating pag-aaral patungkol po sa pagsunod po kay Kristo. Basahin po natin muna ang unang dalawang verse dito sa Luke chapter 9 verse 57 hanggang 58. Pwede po bang pakibasa? Praise the Lord. Luke chapter 9 verse 57 to 58. At paglakad nila sa daan ay may nagsabi sa kanya, "Sumunod ako sa iyo saan ka man pumaroon." Verse 58. At sinabi niya sa kanya ni Jesus, "May mga lungga ang mga sora at ang mga ibon sa langit ay may mga pugad. Dadapwat ang anak ng tao ay walang kahiligan ang kanyang ulo." Yan. So dito po, mga kapatid, sa unang verse, sa unang dalawang verse, mga kapatid, na atin pong nabasa, meron po diyang tao na nagsabi na susunod ako sa iyo saan ka man pumaroon. Medyo mabigat po itong salitaan na ito, mga kapatid, o pananalita na ito. Kasi sa kanyang pagsasalita, makikita niyo po, mga kapatid, na animo siya po ay siguradong sigurado na kung saan nga pupunta si Kristo, ay pupunta siya. So walang limitasyon sa kanyang mga sinasabi, mga kapatid. At kapag tinignan nyo po sa Google, meron po dyan sinasabi sa Google sa number 58. Sinasabi dyan ni Google, mga kapatid, na si Jesus Christ daw ay nagdi-discourage mga kapatid sa tao patungkol sa mangyayari sa kanya kapag siya'y sumunod. Kaya nga, mga kapatid, ito isang bagay na ibabahagi ko sa inyo. Mag-ingat din tayo sa research. Tatandaan niyo po, mga kapatid, sabi po doon sa Google, dinidiscourage daw ni Jesus ang tao na yun na nagsalita na sumunod sa kanya. Dinidiscourage daw, mga kapatid, sa pamamagitan ng pagsasalita na may mga lungga ang mga sora at ang mga ibon sa langit ay may mga pugad at tapot ang anak ng tao ay walang kahiligan ng kanyang ulo. Mga kapatid, pag inyo pong tignan kung paano po mangaral si Kristo, wala pong talata sa Biblia na si Jesus Christ, mga kapatid, ay dinidiscourage niya, mga kapatid, ang gustong sumunod sa kanya. Kasi nga, siya nga mismo ang nag-iano sa tao na sumunod sila. So dito niyo po makita, mga kapatid, ang tamang pagtingin sa bersikulo na yan. Si Jesus Christ, mga kapatid, ay nagbibigay ng impormasyon, hindi po discouragement. Nakuha ninyo? Ang sabi kasi doon, nagbibigay ito si Jesus ng discouragement sa tao. Pero kung tutusin, kung inyo pong titignang maigi yan, nagbibigay siya ng impormasyon kasi ang tao po ay nagsabi, susunod ako saan ka man pumaroon. Ngayon, nagbigay si Jesus, mga kapatid, ng information sa kanya. Okay? Ipaparaphrase ko, gusto mong sumunod? So ito ngayon ang dapat mong malaman. Kung gusto mong sumunod, ito ang kaakibat niyan. May mga lungga ang mga sora at ang mga ibon sa langit ay may pugad. Datapot ang anak ng tao ay walang kahiligan ng kanyang ulo. Ibig sabihin, mga kapatid, ng bersikulo na ito, pagdating po sa paglilingkod sa Panginoon, wala pong tinatawag na comfort. Mga kapatid, ang comfort, mga kapatid, sa ating paglilingkod, wala yan. Kasi naalala niyo po,
tayo po itinawag na mga sundalo. At kung ililiteral natin ito mga kapatid, ilalabas natin ito sa spiritual. Kung ikaw po ay sundalo ng gobyerno, sabi nga ng isa nating kapatid, mga kapatid, pagdating daw, pag ikaw daw ay nag-Navy, para ka na daw binili ng gobyerno kasi wala ka daw karapatan sa sarili mo kasi binayaran ka na. Okay? So ngayon, kapag ikaw po ay, sabihin na natin yung Navy, naging Navy ka mga kapatid, kahit pagod ka, kahit inaantok ka mga kapatid, pag ginising ka ng nakatataas sa inyo at kailangan mong mag-duty, wala kang karapatan na tumanggi. Bakit mga kapatid? Dahil yan po ay sinumpa ang tungkulin mo bilang ikaw po ay isang Navy ng gobyerno. Gayon din sa spiritual mga kapatid na ating pamumuhay, tayo po ay tinawag ng mga soldier, wala rin pong comfort pagdating po sa atin. Kaya nga kung minsan mga kapatid, sa nakakaintindi ng maigi at kayo po ay naglilingkod talaga ng paglilingkod na hinihingi talaga ng Diyos. Pag ikaw po ay namumuno sa iglesia, kahit may sakit ka, kailangan mong bumangon kung wala pong mga ngaral. Kahit mga kapatid, nasa kalagitnaan ka ng kakagaling mo lang mga kapatid, wala kang choice. No? May mga bagay sa buhay mo na kailangan mo dapat sanang gampanan pero hindi mo yun magawa. Bakit? Dahil nga, kasi nga, sumunod ka nga eh. Okay? Ganon din. Alisin na natin ng usapang leader. Tablahin natin lahat. Tayong lahat, sabi nga mga kapatid pagdating sa mata ng Panginoon, lahat tayo pantay-pantay. Walang leader-leader mga kapatid. Pagdating sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, pinapakita niya dyan, wala pong comfort. Bakit po? Pinakita dyan o sa mababasa po dyan sa versikulo na yan na ang anak ng tao, tinutukoy niya ang kanyang sarili, si Jesus mismo, ang anak ng tao, wala man lang mahiligan ng kanyang ulo. Ibig sabihin, wala man lang siyang matulugan na maayos. Malapatan ang kanyang ulo ng malambot na pwede niyang matulugan mga kapatid. So wala pong comfort, tatandaan niyo po yan mga kapatid. Wala po. Sumunod po, dito po sa Luke chapter 59, basahin po natin mga kapatid. Luke chapter 9 verse 59. At sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin, dadapwat siya'y nagsabi, Panginoon, tulutan mo muna ako makauwi at mailibing ko ang aking ama. Okay, ang sabi dito mga kapatid, may isang tao rin dyan na nagsabi na susunod siya. No? O sinabi ni Kristo, sumunod ka sa akin. Dito naman natin makita na wala namang problema din dito sa tao na ito. Kaso, nagsalita siya kay Jesus na tulutan mo muna. Okay? Payagan mo muna, sa mababaw na salita, payagan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Okay? Tsaka sa susunod. Tatandaan niyo po mga kapatid, ang mamatayan ng mahal sa buhay, ang masakit na bagay sa ating buhay na pwedeng mangyari. At ang paghahatid sa huling hantungan ay isa sa pinakamahalagang bahagi natin bilang mga anak kung tayo po'y mamatayan ng isang tatay natin mga kapatid. Ngunit pagdating kasi sa salita po ng ating Panginoong Diyos, importante kay Jesus ang desisyon mo. Hinihingi kasi dito sa versikulo na ito mga kapatid, yung desisyon ng tao. Kapag susunod ka, kailangan mo mga kapatid maunawaan na si Jesucristo ay tumatawag sa iyo dahil meron siyang ipapagawa sa iyo na lalong mahalaga kaysa sa paglibing ng tatay mo. Nakuha ninyo? Sabi diyan, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Ano po ang sabi ni Jesus, mga kapatid? Number 60. Luke chapter 9 verse 60. Dadapwat sinabi niya sa kanya, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Dadapwat yumaon ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, sa sobra kasing moderno na ng ating panahon, pati yung way ng pagsasalita po natin, masyado na tayong sensitibo.
May mga pananalita po na kung saan madali tayong ma-discourage. Ngayon po, kapag binasa niyo po yan, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Dapat yumaon ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, diretso po, straight to the point po magsalita si Jesus Christ. So kung gusto niyang ilibing, sumama doon, no, mapalibing ang kanyang ama. Ngunit ang sagot lang po ni Jesucristo sa kanya, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kapwa nila mga patay, o kanilang sariling mga patay. Mga kapatid, pag ganyan ay marinig mo sa panahon ngayon, nakaka-discourage po yung ganyang klaseng pananalita. Kasi, pwede niya naman pababawin. Kung mapansin niyo pwede niyang pababawin. Pero kasi si Jesucristo, mga kapatid, pag nagsalita po diretso, hindi po siya, mga kapatid, nagpapaligoy-ligoy. Binibigay niya agad ang impormasyon na datapwat yumaon ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, sinasabi niya dun sa tao na gustong sumunod sa kanya, sumunod ka sa akin, yumaon ka at ibalita mo ang salita ng Diyos, ang kaharian. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesus, mga kapatid, ay tumatawag para ipangaral kasama niya. Kasi si Kristo, mga kapatid, ay nangangaral patungkol sa kaharian ng Diyos na malapit na itong mangyari. So, naghahanap din siya ng tao, mga kapatid, na mangangaral patungkol po sa bagay niya. So, kung titingnan niyo po, alin po ba ang mas mahalaga? Ang iyong ama na inilibing o ang mga aral ni Kristo na nagsasabing sumunod po tayo sa Kanya? Okay? Sumunod po tayo sa Kanya. Ngayon po, mga kapatid, dito nyo po makita na mayroon pong pwedeng ilabas na rason ang tao para magkaroon ng pagliban. Okay? Pwede siyang maglagay ng rason, susunod po ako sa inyo, hayaan nyo muna ako. Okay? Nagkakaroon po ng pagliban. Okay? So ngayon, mga kapatid, hindi po tumatanggap si Jesus sa panahon na yan ng pagliban at kung ano man ang klase ng rason mo. Sa ating mga kapatid dito, sobrang babaw pa sa ililibing ng tatay niya. Okay? Nasabi ko nga sa inyo, sa panahon ito, napakatalino po ng ating Panginoong Hesus, pati ang mga writer ni Jesus Christ, wala talagang taka sa ating panahon. Alam niyo po kung bakit, mga kapatid. Sa atin, hindi po ako makapangaral. Naintindihan niyo? Hindi po ako makapangaral. Hindi po ako makasunod. Bakit? Walang magbabantay ng tindahan namin. Hindi po ako makasunod. Bakit ika? Masakit ang ngipin. Hindi naman sobrang sakit. No? Ano lang naman, maliit na bagay lang. Hindi po ako maka-attend sa service. Hindi po ako makapaglingkod sa Panginoon. Hindi po ako makaganap ng tungkulin ko bilang gitarista, bilang singer. Bakit ika? Masama po kasi ang aking loob. Nakikita niyo, mga kapatid, yung mga rason? Dahil sa rason, nagkakaroon ng pagliban sa pagtupad sa ating mga tungkulin. Nakuha ninyo, mga kapatid? Itong rason, mga kapatid, ang pumapatay sa kalooban ng Panginoon sana na nasa atin eh. Yan po ang dahilan. Di ba? Minsan hindi mo rin magawa yung para sa Panginoon dahil ang dami nating rason. Dahil sa rason, mga kapatid, ang pagliban nangyayari. Nalilimutan natin, mga kapatid, na tayo po ay sumunod kay Kristo. Dapat alam natin na wala pong comfort sa pagsunod. Hindi po dapat tayo tutupad sa ating mga tungkulin kasi okay tayo sa araw na yun. Tatandaan niyo po, in good times, in bad times, mga kapatid, dapat tayo po ay susunod sa utos ni Kristo, mga kapatid. Ano? Alam niyo, mga kapatid, talaga medyo masakit po ito, pero ito po talaga ay para sa atin. Lagi niyong tatandaan sa paglilingkod sa Panginoon, walang comfort.
At huwag kang tutupad lamang sa iyong tungkulin dahil okay ang lahat ng bagay sa buhay mo. Tapos kapag hindi na okay ang nangyayari sa buhay mo, hindi po tayo tutupad sa ating mga tungkulin sa ating Panginoong Diyos. Ngayon po, sumunod po na talata. Anong number na po tayo? 61. Sige, pakipasa po ang 61. Luke chapter 9 verse 61. At ang iba naman nagsabi, sumunod ako sa iyo, Panginoon, dapat pabayaan mo akong magpaalam muna sa mga kasambahay ko. Okay, mga kapatid, may isa namang, tatandaan nyo, tatlo po ang senaryo na nangyari, baybayin ko lamang po. Yung una, susunod ako sa iyo saan ka man pumaroon. So binigyan naman siya ni Jesus ng impormasyon na walang comfort, sa madaling salita, kapag susunod ka sa akin, sumunod. Susunod siya, ngunit kailangan niya daw munang ipalibing ang kanyang ama. Ngunit sinabihan siya ni Jesus na hayaan mong ang mga patay ang magbibing ng kanilang mga patay, dapat ikaw ay sumunod ka at ipangaral mo ang kaharian. Ibalita mo ang kaharian ng Diyos. Pangatlo, mga kapatid, meron po diyang isang senaryo na sinabi, susunod ako sa iyo, Panginoon, datapwat pabayaan mo akong magpaalam muna sa mga kasambahay ko. Sa original na translation, mga kapatid, hindi po siya basta kasambahay. Ito po ay tumutukoy sa family. Yung original na translation na kasi sa Tagalog, mga kapatid, medyo parang nalayo masyado eh. Kasambahay kasi ang ginamit dyan. Pero sa original na translation, family po yan. Sabi niya, hayaan niyo po muna akong, susunod po ako sa inyo, Panginoon, datapwat pabayaan mo muna akong magpaalam sa aking pamilya. Okay? Pamilya po ang sinabi dyan. Ngayon po, ano po ang nangyari, mga kapatid? Sumunod na talata. Praise the Lord. Verse 62, datapwat sinabi ka sa kanya ni Jesus, walang taong paghawak sa araro ay lumingon sa likod, ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Okay, sabi datapwat, sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro. Mga kapatid pagkahawak sa araro at lumingon-lingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, wala daw pong tao paghawak ng araro. Mga kapatid, kung gagamitin natin ang ating kaisipan, wala daw tao na paghawak ng araro ay palingon-lingon, no? Palingon-lingon siya na magiging karapat-dapat sa kaharian. Ibig sabihin, mga kapatid, once na hinawakan mo na ang bagay na pang-araro, siyempre magtatrabaho ka no? Gagawin mo yung bagay na dapat mong gawin. Pag once na hinawakan mo na yan, dapat decided ka na. No? Decided ka na gagawin mo ang trabaho mo. No? Hinawakan mo yan. Pagpalagay natin, mga kapatid, yan ay katumbas ng ministry. Okay? O kabuuan na, paglilingkod. Okay? Pag pumasok ka sa buhay paglilingkod, hindi may pwede, mga kapatid, na habang naglilingkod ka, paatras-atras ka. Naglilingkod ka, o kaya gumaganap ka ng ministry mo, paatras-atras ka, gaganap ka, hindi ka gaganap. Sisimba ka, hindi ka sisimba. No, paatras-atras ka. Bakit po, mga kapatid? Meron ka kasing tinitignan sa iyong likuran. Okay? Ulitin ko po ang sabi sa talata, datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumingon-lingon o lumingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, sa usaping karapat-dapat, meron palang hinahanap, mga kapatid, na karapat-dapat na paglilingkod. Okay? Kahit sabihin mong ikaw ay magaling na preacher, magaling ka na pastor, magaling ka, mga kapatid, sa lahat ng bagay, pero hindi ka po continuous, hindi ka decided, mga kapatid, na maglingkod sa Panginoon, atras-abante ka, mga kapatid, papasok dyan
hindi ka magiging karapat-dapat sa Panginoon. So sino po nagiging karapat-dapat mga kapatid sa paglilingkod? Yung mga tao po, mga kapatid, na una, decided. Inamakan mo ang araro So itrabaho mo. Yung hinihingi ng trabaho na yon, kasi yung pang-araro, hindi naman siya tatrabaho ng sarili niya, hindi gagalaw yan. So ngayon, para ang araro ay magamit sa pag-aararo, kailangan may magtatrabaho para dyan. Ibig sabihin, pag once na hinawakan na yan ng tao, kailangan niyang patakbuhin ang araro sa tamang paraan. No? At pag yan ay napatakbo niya mga kapatid, o yan ay ginamit niya, hindi pa pwede pa ganun-ganon siya. Hindi siya makakatapos ng trabaho mga kapatid. At hindi siya magiging karapat-dapat. Ganun din. Alam niyo kung bakit? Mga kapatid, gaya nito. Diba? Sa mga pumasok sa ministry. Kaya kayo mga kapatid pinanunumpa. Dahil po sa tinatawag na magkaroon tayo ng commitment sa Panginoon, nakita ng Diyos, na tayo po ay decided. No? Nawa sa pinasok po natin ang ating ministry, tayo po mga kapatid ay masubukan karapat-dapat, hindi po patras-atras. Okay? Nakuha natin mga kapatid. So ngayon, dyan natin makita mga kapatid na sa paglilingkod sa ating Panginoon, kailangan po nating tanggalin ang mga pumipigil sa atin. Ibig sabihin, yung mga nasa likuran natin. Ano po ba yung mga nasa likuran natin? Katumbas po yan mga kapatid na mga alalahanin. Mayroon kang mga inaalala, gusto mo sana maglingkod sa Panginoon. Kaso, may mga ganyan tao hindi makapaglingkod sa Panginoon. Hindi ko maiiwan yung aking trabaho O yung aking tindahan, hindi ko pwedeng i-give up. Bakit ika? Ang laki kasi ng kinikita ko. Ano bang tinitinda mo? Alak. Okay? Pero gusto niya sana maglingkod. Ngunit, hindi siya makaabante. Palingon-lingon siya. Yung kanyang pakinabang, yun ang kanyang tinitignan. Nag-aalala siya sa pera niya, nag-aalala siya sa kanyang tindahan, nag-aalala siya sa kanyang kasintahan. Gusto ko sana maglingkod, kaso pinipigilan ako ng aking kasintahan. So ito po mga kapatid, yung mga bagay na pumipigil sa atin, yung mga alalahanin sa buhay. Naalala nyo, sabi ng Biblia, na kaya hindi daw makatubo ang salita ng Diyos at hindi makapamunga dahil sa mga alalahanin. Cares of this world, naalala nyo, doon sa 4 na binhi, mga kapatid. 4 na binhi na napunta sa 4 na mayroong wayside, stony, no? yung mababato, no? May dawagan, mayroon good ground. No? Maalala nyo, nabanggit doon, na kaya hindi makatubo dahil sa mga alalahanin sa buhay. So yung alalahanin na yan mga kapatid, ang magiging dahilan upang hindi po tayo maging karapat-dapat sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya kailangan maubos lahat mga kapatid ng ating mga kadahilanan. Ngayon po mga kapatid, bago tayo magtapos, dito tayo sa ating conclusion. Tatlo po yung ating napag-aralan, 3 senaryo po. Yung una, sabi dyan, susunod ako sa iyo saan ka man pumaroon. Ngunit ang sabi ni Jesus sa kanya, may mga lungga ang mga sora at ang mga ibon sa langit ay may mga pugad. O may mga pugad. Datapot anak ng tao ay walang makahiligan. Ito po mga kapatid ay nagpapakita ng are you willing to sacrifice your comfort? Yung una po na senaryo na yan na nangyari, susunod naman siya Pero ibinigay sa kanya ni Jesus kasi may mga tao po na ganito, no? Kapag sumunod ako kay Jesus, pagpapalain niya ako. Pag maglingkod ako. Kasi may mga preacher po mga kapatid na buladas masyado Pag naglingkod kayo sa Panginoon, pagpapalain niya kayo, iahon niya kayo sa kahirapan. Di ba kaya ang tao mga kapatid, sige maglilingkod ako, pero hindi nila alam, si Jesus na nga mismo mga kapatid.
nagsasabi na mga ibon, meron silang mapagpahingahan. No? Ngunit ang anak ng tao, wala man lang matulugan ng kanyang ulo. Yung comfort, mga kapatid, wala yan. Okay? Willing ka bang isacrifice ang comfort mo para sa pagsunod mo kay Kristo? Yan. So, kapag ka ikaw ay decided na gusto mong iwan ang comfort mo o kaya mong iwan ang comfort mo para kay Jesus, mga kapatid, ibig sabihin, pwede ka na. Pwede kang maglingkod. Pwede kang maging karapat-dapat kasi kaya mong kalimutan ang comfort mo. May mga tao na lingkod ka na sa Panginoon. Hindi pwede. Kasi pagka naglingkod ako sa Panginoon, yun nga, nabanggit ko nga kanina, malakas ang negosyo ko na sigarilyo, malakas ang negosyo ko na alak, hindi pwede. So, yung comfort po ang pumipigil. Ngayon po, sa pangalawa po, mga kapatid, no? Are you willing to sacrifice the very important event of your life? Ano po yun? Tumutukoy po yun doon sa tatay nung gustong maglingkod sana, kaso nagsabi kay Jesus na susunod ako sa iyo, ngunit payagan mo muna ako na inilibing ko ang aking ama. So yun po ay nagpapakita, are you willing, no? Are you willing to sacrifice the very important event of your life? Event po yun, mga kapatid. Ano po bang event sa Tagalog? Hindi ko maano yun. Pangyayari, yun. So, yung pinaka-importanting pangyayari sa buhay mo, gaya ng kailangan mong ipalibing ang iyong ama. Kaya mo ba isakripisyo yun para sumunod kay Jesus? Ano pa po yung mga event ng buhay natin? Kasi meron ding birthday, meron ding kasal. Hindi makatupad sa tungkulin dahil kasal daw nung kapatid, kasal daw nung pinsan. Di po muna ako magsimba, pastor. Bakit ika? Kasal po kasi ng gitarista siya ng simbahan. Ako po ay naghahalimbawa lang, mga kapatid. Ibig sabihin, pagdating po sa event, wala pong pinakamahalagang event na dapat po natin puntahan, kundi ang event na masunod po natin ang ating mga ministry at makasunod, mga kapatid, doon kay Kristo. Okay? Hindi po pwede yun. Kaya nga ako, mga kapatid, ako nalulungkot sa mga kapatid na hindi po ako maka-attend. Brother James, bakit ika? Kasal kasi ng pamangkin ko. No? Ako po ay magbibigay lamang po ng ilang halimbawa. Hindi po ako binyag po kasi ng kaibigan ko. Nakakahiya naman po. Nakauuna po ako. Alam niyo, mga kapatid, yan nga yung reasoning eh. Mga rasyon natin. Kaya napapaliban ang mga paglilingkod natin sa ating Panginoon. Ang daming ganyan, mga kapatid. Hindi po ako makapaglingkod sa Panginoon o hindi po ako makadalo po ngayon. Pasensya na po, pastor. Bakit ika? Meron po kaming family reunion. Isang beses lang po kasi yun. Minsan lang po yun, mga kapatid. Yan po itumutuloy ng event. At walang ibang pinakamas mahalagang event dyan. Tingnan nyo ililibing niya yung tiyak ng tatay niya. Mas mabigat dyan. Mas mabigat yan kumpara sa hindi ka lang makadalo ng inyong mga kung anong event na meron kayo. Mas mabigat yan. Pero ipinupukpok ni Jesus sa isip ng tao na yung, mga kapatid. Sumunod ka. Hayaan mo sila. Parang ganito yan eh. Hindi po ako makapagsimba, pastor, kasi dadalo po ako ng kasal. Ano kaya sasabihin ni Jesus? Hayaan nyo na lang sila dyan magdiwang ng kanilang mga kasal. Nakuha nyo? So ngayon, mga kapatid, sumunod. Are you willing to sacrifice your loved ones? Yan naman po ay tanong doon sa ikatlo na nagsabi, mga kapatid, na maglilingkod ako sa inyo, ngunit magpapaalam muna ako sa aking pamilya. Okay? So nagpapakita yan, willing ka bang isacrifice ang mga mahal mo sa buhay para sumunod kay Kristo? Kasi yun po, mga kapatid, ang hinihingi ng bersikulo na sinasabi dyan na kapag wala pong nag-aararo na paligo-ligo na magiging karapat-dapat. So kung lagi ka nag-aalala ng lagi sa pamilya mo, hindi ka makapaglingkod na maayos, lagi ka nag-aalala sa pamilya mo, mga kapatid, hindi mapapabuti
ang iyong paglilingkod sa ating Panginoon. At for the last, mga kapatid, Matthew chapter 16 verse 24. Babasa ko. Praise the Lord. Matthew chapter 16, verse 24. Nang magkagayoy, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man tayo ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Okay. Sinabi dyan mga kapatid, let him deny himself. Tama ba? Apo. Mga kapatid, itong ikaapat na ito, nakahiwalay na ito dito, ha? Kasi, isa sa pinakamahirap kung bakit tayo may nahihirapan maglingkod kay Kristo, itong tatlo na ito, magkakadikit po ito na hamon. Ngunit ang isa sa pinakamabigat na hamon, mga kapatid, ay ang ating mga sarili. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, mga kapatid, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, ano sabi? Ay tumanggi sa kanyang sarili. Yun, tumanggi, mga kapatid. Deny kasi ginamit ko sa English eh. Tumanggi. Kailangan mong tanggihan ang sarili mo, mga kapatid. Hindi pwedeng iintindihin mo palagi ang sarili mo sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. So, kailangan mong tumanggi. Tanggihan mo ang iyong sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. So, sa madaling salita, kailangan mong kalimutan ang iyong sarili. Kailangan natin kalimutan ang ating mga sarili, mga kapatid. Minsan kahit pagod ka na, di ba? Tayo mga tao, pagod ka na, kailangan mong kalimutan ang sarili mo para sa Diyos. Eh. Kailangan mong kalimutan pagod ka para makasunod ka kay Kristo, mga kapatid. No? So, dyan mo makita, mga kapatid, na sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, una, walang comfort. Sumunod, mga kapatid, pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, hindi tumatanggap ang Diyos ng mga rason na siyang nagiging dahilan ng pagliba natin. Pangatlo, mga kapatid, ang Panginoong Diyos, hindi niya po, alam niyo yun, hindi niya inaano yung magpapaalam ka pa sa pamilya mo. Bakit? Kasi yung pamilya mo ang pwedeng maging dahilan kung bakit hindi ka po makadire-diretso sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. So nagpapakita po yan, mga kapatid, na huwag tayong magkakaroon ng alalahanin sa ating liguan. Okay? So, ikaapat, mga kapatid, kailangan po natin i-deny ang ating mga sarili. Kailangan natin kalimutan yan, mga kapatid. Okay? Bilang mga sundalo, kailangan po natin kalimutan ang ating mga sarili. Dapat lagi po tayong nakahanda. So sa oras na ito, mga kapatid, sana po ay meron po kayong natutunan. Ito po ang mga hamon ng pagsunod natin kay Kristo. Ulitin ko po, ang hamon ng ating pagsunod kay Kristo, ang ating mga comfort. Kailangan po natin tanggalin, huwag nating lokohin ang ating sarili. Wala pong comfort sa paglilingkod kay Kristo. Walang comfort, mga kapatid. So on so forth. So yun lamang po, mga kapatid, at nawa meron po tayong mga natutunan. Magandang gabi po.